Magandang araw po sa inyong lahat. Kung saan man kayong lupalok ng mundo, kung saan man kayo naroroon, ito po ay isang reaksyon video lamang tungkol sa hidwaan ng Palestine at ng Israel. Dinaig pa ang 2014 na giyera sa pinakatinaguriang most intense offense sa pagitan ng Palestine at ng Israel. Tingnan natin kung anong nangyari sa loob ng 24 oras. Pagsak ang mga building ng Gaza, pagkatapos ang madilim na kalangitan ay nagmistulang firecracker event. Mga lumilipad na mga rockets papuntang Israel, tapos gumanti rin ang Israel ng mga rockets nito. Ang sentro ng Tel Aviv, Israel, mga sirena ay walang kumpay sa kakawangwang buong gabi. Pagdating naman sa umaga ay nagsimula na ang pagpapalipad ng rockets sa Israel. Mga bumbang tumama sa Gaza at mga parte ng Gaza na babalot na naman sa usok. Ang palitan ng rockets ng dalawang bansa na ito ay hindi mo makikita simula pa noong giyera nila noong 2014. Sabi naman ng Israel Army ay 1,050 na mga missile rockets ang pinapalipad ng Al-Aqsa Hamas at ang tumama ay 850 lang sa syudad ng Israel, sa Tel Aviv, Ascalon, Moeden at Beersheba. Ang ibang mga rockets naman ay na-intercept ng Iron Dome system Thunderbolt. At kung paano nga pala na-intercept ng Iron Dome works. Ang Iron Dome system ng Israel ay isang anti-missile defense system to destroy short-range rockets capable of intercepting a missile between 40 to 70 kilometers. Sabi naman ng Hamas, ito ay sukli nila para sa Israel. Pagkatapos ng ni-raid ng Israel military ang Al-Aqsa Mosque na tinaguri ang pangatlo sa pinakabanal na lugar ng Islam. Sa dekada ng hidwaan ng Israel at Palestine ay ngayon na namang ulit sumiklab dahil sa pagkamatay ng isang commander ng Hamas Al-Aqsa at pagkubkob ng mga lupain na pag-aari ng Palestine ng mga Jewish o mga Israel. Tatlong bagay lang kung bakit sumiklab na naman ang alitan ng dalawang bansa na ito. Ayon sa military Israel, ang mayat-mayang pagrarally ng mga Palestine na kung saan may mga namamatay. Pangalawa rito, politiko. Dahil ayon kay Netanyahu, ay bumuo ang mga kalaban na sa politiko para siya ay pabagsakin dahil malapit na naman ang halalan doon. Pangatlo ay ang relihiyon na alam naman natin na ang mga Israel ay mga Jewish o mga Hudyo at ang mga Muslim naman ay mga Arabo. So talagang napakahirap nga naman i-handle ang sitwasyon pagdating sa mga paniniwala. So ang reaksyon ko lang dito na sana magkakaroon na ng kapayapaan ang sitwasyon ng dalawang bansa na ito. Tuldukan na at dapat magkaroon na ng konkretong solusyon na sang-ayon sa international community gaya ng United Nations. Kasi sa tingin ko, dapat hindi sinusuportahan ng US at Israel at tinitingnan din ito ng international community dahil sa tingin ko ay parehas silang may mali. Sa huli, mga inosinteng mamamayan na apektado, nagdurusa, namamatay, nawala ng bahay at kabuhayan at lalo na ang mga walang malay na kabataan. Panoorin nyo sa part 2 mo kung paano nagsimula ang hidwaan ng dalawang bansa na ito. Kaya hanggang dito na lang po ang reaction video na ito. Alam naman po natin na may kanya-kanya po tayong pananaw sa iba't ibang mga bagay o sa mga isyu na nangyayari sa ating kapaligiran, lipunan at sa buong sanlibutan.
Salamat sa panunood at saka sa mga manunood pa lamang. At kung bago ka lang sa channel namin, huwag kalimutang mag-like, share, comment, subscribe, at pakihit na lang din ang notification bell para sa update po ng aming mga bagong video. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.